isa sa pinakabigating komedyante sa bansa ngayon. Mula sa pagiging stand-up comedian, ngayon namamayagpag na rin bilang host ng noontime show na It's Showtime. Nabigyan din ng sariling talk show tuwing linggo. Pinilahan ng gusto ang kanyang mga concert at pelikula. At ngayon, magbabalik sa big screen para sa Metro Manila Film Fest entry na Girl, Boy, Bakla, Tomboy. Kaibigan Vice Ganda, welcome to the program. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi, maraming salamat sa pagdaan mo dito sa aming programa. Kumusta ka naman? Mabuti po at salamat po. Imbitahan niyo po. Pasensya na lang ko kayo, nakalimutan ko tanggalin yung nail polish. Boy pala ako tanggalin. Gaano kahirap ang pelikula nito? Playing 4 characters, Vice. Mahirap po talaga. Ito talaga yung pinakamahirap kong pelikulang ginawa. Kaya nga tuwing nagpo-promote ako, sinasabi ko, para nyo na hong awa, panoorin nyo. Kasi ito yung pinaka-pinagdusa akong pelikula. Ang hirap po talaga eh. Nakakapagod naman lahat. Pero ito talaga yung bawat character na pinortray mo, tapos pag-iiba-ibahin mo, sobrang challenging para sa akin at para sa director kung paano namin gagawin mahusay po yun. Kaya at saka, nag-uusap-usap yung mga characters, may interaction yung characters. I mean, I would understand, in other films, in other films, for example, may dalawa, di ba, o tatlo. But doing 4 characters at the same time, ang hirap yung boses lang eh. Yung boses lang po, pag dinadub na, yung boses lang. Kailangan kasi malayong-malayo yung boses ni Girl, kay Boy, kay Bakla, kay Tom. Hirap na hirap, nakakaubos po talaga ng boses. Kaya at saka pag uwi ko sa bahay, hindi ko na alam kung ano talaga ako. Bakla ba ako ngayon o Tomboy ako? Nalilito na rin po ako. Dumating ka dito sa studio, ano ba ang mindset mo? Si Peter po ako ngayon. Yung lumaki sa Amerika na... Okay, pag-usapan natin, babae, lalaki, bakla, tomboy. Paano magmahal? Babae, mabilisan lang. Paano magmahal ang babae? Parang, ang babae siguro mas madali silang masaktan. Ang lalaki? Ang lalaki siguro mas madali silang magtago ng emosyon. Ang bakla? Ang bakla siguro mas madali silang magpatawad. Ang tomboy? Ang tomboy mas swerte sila sa pag-ibig. Paano magselos? Paano magselos? Ang babae? Ang babae pag nagselos maingay. Lalaki? Ang lalaki pag nagselos may kakayahang manakit. Bakla? Ang bakla pag nagselos iiyak na lang. Tomboy? Ang tomboy pag nagselos, hindi ko pa na-experience kaya hindi ko alam. Ito you don't have to say anything. Pero paano magpa-cute ang apat na ito? I mean, just by acting. Paano magpa-cute ang babae, ang girl? Yung girl, kunyari sa pag nakakita ng crush, yung oh my God pala. Yes. Si girl. Girl. Oh my God! Okay. Oh my God! Ang lalaki, paano? Lalaki. Oh my God. Okay. Ang bakla, paano? Ang bakla. Oh my God. Oh my God, te. Oh my God. Ang tomboy. Oh my God, tut. Oh my God. Vice, di ba, sa bar, kadalasan, halimbawa, by the bar, andun ka, tapos dumaan ang crush. Without having to say anything, paano ang babae magpa-cute? Babae din. Magpa-cute. Girl yon. Girl. Okay. Ang boy, ang lalaki. Okay. Ang bakla. Ang bakla. Ang tomboy. Ang tomboy, ganito. Mga bata. Tabi-tabi. Sino ang pinaka... That's my tomboy po. Napansin ko yung mga sumasali. Tendency nila pag nagpapakit sila nakagano. Alam mo, napansin ko rin. Tontuwa talaga ako sa kanila. That's true. Oo, napansin ko rin yun. Sino ang pinakamasarap pagmahal para sa'yo? Sa characters po? Sa buhay. Sa buhay, pinag-uusapan bang kasarian? Sa kakayahang ng... Ganda naman nun. Kung paano magmahal. Tama ka doon. Sino ang pinakamartir sa pag-ibig? Katulad rin nun, parang hindi naman pinag-uusapan. Walang kinalaman. Lahat ng kasarian. O ito na lang, susubok pa rin ako. Sino ang pinakagalante pag nanliligaw? Bakla! Bakla! Okay, ito. Merong ganito ha. Sino ang pinakamatagal mag-move on after a breakup? Lalaki. Bakit? Kasi yung babae, pag nasaktan, iiyak agad.
Madali silang umiyak, kaya madali silang makumove on. Yung mga lalaki, hindi sila umiiyak agad. Dahil hindi expressive, Oh, hindi hindi nagsasalita. expressive, tsaka hindi denial sila, hindi kami nasaktan. Tapos the moment na nakumove on na yung babae, tsaka lang nila na marirealize na, teka, nasasaktan ako, wala na pala siya. Sino ang pinakamahilig? Saan ko? Maglambing. Pinakamahilig maglambing, Oo. parang tomboy. Kasi pinagsamang lalaki at saka yung babae na, di ba yung nanay at saka yung tatay, di ba? Yung mga babae malalambing talaga di ba? Pero mas matakasak nila yung babae pa rin dahil sa katawan nila yung babae, kaya malambing sila. Ako, I know this is also attached, this is not attached to gender. Pero para sa iyo, sino ang pinakamatatag? Parang bakla. Oo. Bakit? Bakla, kasi yung tatag ng tatay tapos yung puso ng nanay pag pinagsama mo, parang ibang klaseng katatagan na yun. Ganda. Rosas o kampupot? Kampupot. 10-20 o Chinese garter? Chinese garter. Pares o tapsilog? Pares. Galunggong tilapia? Galunggong. Okra ang palaya? Ay, okra. Enchong Enrique? Akala ba yan? Enchong Enrique? Enrique! Ako magagalit na naman si Encho. Pero una kong minahal si Encho. Okay. Ann or Carrillo? Prangkakanaan. Pero mahal na mahal ko si Of course. Showtime, GGB. Showtime. Lights on, lights off. Lights on. Point guard or shooting guard? Shooting guard. Basketball player or artista? Basketball player. FEU o Batang Pier? Hindi ko nabasa yun. FEU o Batang Pier? Balato na natin device. Okay. Girl, boy, bakla, tomboy. What is the movie about? Very briefly. Ito po ay istorya ng pagsasakripisyo ng magulang at pagsasakripisyo rin ng magkakapatid. Kung hanggang saan ang kayang isakripisyo ng mga magulang para sa anak at kung hanggang saan kayang magsakripisyo ng kapatid para sa kapatid niyang nangangailangan. Hindi po ito puro kabalbalan lang at puro kabaklan. Hindi po. Tungkol sa pamilya ito, tapos binuo namin ng nakakatawa. Kwentong pamilya na may puso pero nakakatawa. Sobrang nakakatawa. There are 7 movies competing. Bakit dapat namin panoorin ang pelikula na? Dapat yung panoorin ito kasi ito ang kailangan pelikula ng Pilipinas ngayon. Ang lahat ng mga Pilipino, sa dinami-rami ng pinagdaanan ng mga Pilipino, panahon na rin naman at saka deserve nyo ng tumawa. Deserve nyo para kahit sa 2 oras lang ay makalimot nyo sa mga problemang pinagdaanan nyo. Nakakasiguro po ako, patatawanin kayo ng pelikulang to at palilimutin kayo sa mga mapapait na pinagdaanan nyo. Imbitahan mo ang lahat, Vice? At ngayon pa lang po, nagmamakaawa na ho sa inyong lahat. Manood ho kayo ng Girl, Boy, Bakla, Tomboy. Nakakatawa po ito. Nasisiguro ko po, hindi po ako mapapahiya at di ako nagmamayabang lang. Mapapatawa po kayo ng pelikulang to. At kayo po bilang mga Pilipino ngayon, kailangan yung tumawa. Deserve yung tumawa. At ito na po ang pinakaregalo ko sa inyo sa Kapaskuhan. Ang pagtawa ninyo. Ang muling pagtawa at pagngiti ng mga mukha ninyo. Girl, Boy, Bakla, Tomboy, December 25, directed by Wen V. De Ramas, produced by Star Cinema and Viva Films. Kaya, panoorin po. Kasama ko po ang nag-isang Diamond Star, Miss Maricel Soriano. Ang nag-iisa. Nag-iisa, walang katulad. Di ba? Kanina, mga kaibigan, pinalampas ko po yung FEU at sa Batang Pier. Ito susubok muli. I asked Vic Soto this when he visited us dito sa Kandila. Kung bubuksan ko ang iyong puso ngayon, anong pangalan ang nakasulat? Ayoko sagutin kasi ayoko magsinungaling That's true. Ayoko kung sasagutin ko yan, gusto ko yung today sasagot ko. Pero ayoko naman sabihin totoong pangalan, kaya hindi ko na lang sasabihin. Pero siguradong may nakasulat na pangalan. Meron po. Masaya ako. Maraming salamat, Vice. Thank you. Maraming salamat. Tito Boy, I love you. Maraming salamat sa mga kasama niyo sa bandila. Maraming salamat, Vice. I love you too. Vice, ganda. Ikaw na. Tito Boy, maraming salamat, pero ikaw na.